sa MPL Season 3 Week 5 or muling mapapatumba ng back-to-back champions. Ang RRQ Kaito, game number 2 is up and here. Looking at the early stages of the game, Athena, para sa akin, parang hindi ko masabi. Parang may advantage in terms of pokes dito yung side ng RRQ. Pareho, di ba? Pero yung sustain kasi ng Echo, may mapapatay ka ba dyan? We're in the middle, di ba? Nakita naman natin na ang RQ Kaito, talagang malakas sila sa trade-offs and as well as yung macro. Given na yan for them eh. And right now, even onto the visiting of X-Nova, maganda na nagsimula din sa purple doon si Palos kasi kahit papano wala naabutan doon. Si X-Nova, pero Aizawa with the Angela, babalik ulit tayo sa kaninang dilema natin na ngayon ba mapapagana niya na? Pwede. Diba? Parang feel ko malaki yung chance na mapapagana nila. Pero gusto ko balikan yung sinabi mong bumabalik tayo sa funnel strat eh. Hindi naman necessarily na dalawang fighter yung nasa outlanes natin, XP lane and gold lane. But yung fact na may hyper carry per team eh. For Echo Proud, it's gonna be Yuktz. Talagang diyan ka magbabank out, diyan ka asa when it comes to the damage. And for RRQ Kaito, talagang asa mamaya kay carry. Kumbaga sa Sagala, sila yung Reyna Imperatriz. Wow! 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 Wow ah! Diba? Lalo magpa-fiesta na ngayon, diba? Pero sino nga ba pagpa-fiestahan? It's going to be James here. Wala pa siyang ultimate, pero may tumbling. May tumbling. May tumbling. Nawala yung Peraga Harmon. Pinapakita lang ng RRQ kahit yung ginagawa ng Echo sa kanila na pinupuruhan parati yung XP laner. Palaban dito ang RQ Kaito. Aizawa na pa-react. Ngayon, technically, even though he's the post 4, siya muna ang sasama at mag-heal. Dito kay James. Wala pang level 4. Pareho sila ni James. Pero Palos, aga ng posisyon niya dito kung sakali man. Pero lumiko yung kamay sa may bandang taas. Liliko ulit tayo pababa. Hindi ka na eh. Kung late game yan, tinamaan si James ng Dawning Light. Patay na yon. Pero early game pa lamang. And first turtle up for grabs. RRQ Kaito, magandang hold. Double knock up from X-Nova. Ngayon, nakakabante si Ferds. Mainit ang mata sa kanyang katapat. Si Ultimate Fighter versus the Wild One. Sinabi kasi natin eh, na yan yung mountain na kinakailangan niyang akyatin eh. At ngayon, sino nga ba ang unang aangat? Masisipa na nga lang din dito ang members ng Echo Proud. But still, the Turtle ay maa-accomplish. Makukuha pa rin ng R2 Kaito. Hindi pa rin sila tapos dito. Wala lapit pa si Denjiro. Kahit nagkaano pa kakunat si Palos, mapapabagsak pa rin yan. First blood going on to the hands of Denjiro na hindi sila kinakantanan. The both is there. Andyan yung mga suntok. Matatanggalan na nga lang din yata na pag-asa dito ang Echo Proud ay contest yung orange buff. Pero babalik sila Ishkael. Grabe yung pang-delay na ginawa ng RRQ Kaito sa kanila. So walang nakuwang trade ang Echo doon. Nakuha ng RRQ ang Turtle plus the first blood on to Palos. At natatawa ako kasi parang ang tagal nilang i-burst down itong si Palos eh. Sinaliman ng hard guard. Parang isabihin ko sana. Parang unbothered si Palos. Pero teka lang, James nakatikim ng kamao ni The Wild One. Tikman mo kamao. Diba? And right now for RRQ Kaito, mas nagustuhan nila na wait lang, parang ang plano ng Echo Proud, i-extend, i-delay yung fight. Eh, huwag natin delay. Agahan natin. Diba? Agree. Kasi kung mapapansin natin RRQ Kaito, nung game number 1, it's the same concept. Parang deja vu nga eh. They're dominating early game. Nagmamadali na naman sila when it comes to the rotation. And speaking of transition, sa parati mong sinasabi, every single time na they get a turtle or a kill, they translate to the next big thing. Whether to take a gold plate, whether to take a kill, or isolated pickups. Yung ginagawa ng RRQ. And maganda actually yung ginagawa ng X-Nova, pinantayan niya rin si Palos. Although, nakita natin yung attempt ni Menguin for a steal onto the purple. Aizawa right now, hindi siya totally makakaroon ng buhat factor, but instead, siya yung bubuhatin. Kasi sasanip siya with the hard guard. Pero Ferds, right now, against James, grabe din naman yung match-up ng Pakito X-Borg. Pero we cannot deny the advantage that RQ Kaito has, especially with Denjiro's Fredrin, na ngayon magkakat pa nga lang din. Andyan yung hard guard aabot para mabuhay pa muli dito si James. Clutch hard guard from Ishkael versus X-Nova. Tuluyan lang ang pagbubulo dito. Ala, Yuktz, Dawning Light! Uy! Napa-entropy out si Yuktz. Good thing though, naka-ready pa yung ultimate niya. Pero ngayon for Echo Proud, nakaposisyon na muli sila here onto the turtle. But remember, walang hard guard pa ngayon si Aizawa. So if ever man, sabi ni Palos, okay lang. Kumain na lang tayo ng isa. Pinukuruhan dito si Denjiro. Hindi na nga lang din lalapag yung kanyang rat. Pero Echo Proud makakakuha ng kanilang pagong. Good sign to, nakabawi ngayon ng Echo Proud in terms of turtle takes. And at the same time, kakabili lang lamang ni Aizawa
ng Flask of the Oasis. So in terms of sustain, mas mahihirapan talaga silang i-contain etong dinosaur ni Palos. Ang ganda ng pagkain niya ng Daytona's Welcome, sobrang clutch. This time, kahit nandun si Denjiro, hindi na talaga siya makakakontest. Nasa chan siya ni Daniel. Re-retry ka. Hindi siya makaka-retry doon. Sige, kainin na lang kita, di ba? And ngayon for Echo Proud, nakikita na natin yung pinaplan nila ahead of time. Pero for RQ Kaito, they still have what it takes to stop it on their tracks. Pero ngayon, may lead pa rin naman sila kahit papano. And nakabasag sila ng torre sa may bandang taas. I would just like to note that. Dahil nga, napilitang sumama si Yukizi. So kahit papano for RQ Kaito, nakokontrol pa rin naman nila. Nandyan yung Wave the Dragon pero hindi i-connect. Isang sipa lang. Off angle eh. Hindi yun angle ni X-Nova eh. Kung baga pag nag-picture ka, pinapadelete. Oo. Kulang eh. Pero gets ko yung sinasabi mo with RRQ, what they're doing. Hindi kasi nila strength talaga yung team fight Nandyan na nga lang din yung Hardcore. Last Insanity. Papasok na nga lang din. First will go down. X-Nova is the next target. 5 miyembro ng Echo Proud ang pupuro. Si Minguin nag-attempt ng save. But with Palos there, sa pinakalikod na prevent yun ng Echo Proud. And with those kills, nakakabili na natin si Israel ng kanyang Flask of the Oasis. Ultra sustain ngayon ng Echo, pero si Sai, trabaho is trabaho. Grabe Sabi si Sai. ni Butters kahapon, take the attention away from Sai. Pag yun yung nangyari, mananalo yung RRQ eh. Oo. Hindi napansin si Sai, nakadalawang torre na sa May taas. isang makakain. That's going to be Denjiro na inuntog na nga lang din ni Palos. May kakunatan yung dinosaur. Nandiyan pa yung mga heals. Magagaling dito hard wave. Pero sa pinakalikod, napakaganda ng pagpasok. Next Nova, i-isolate si Aizawa. Hindi pa rin naman mamamatay. Pero ang unang mamamatay ay si Yukizi. Susunod pa nga lang din ang buhay doon ni Ishkael. While the Turtle ay makukuha naman ng RRQ Kaito. 2 kills plus a Turtle. Lamang ang RQ. Lamang na lamang sila, pero that play must be credited to X-Nova and Sai. Wraparound play, sinalubong nila yung Echo Proud doon with a conceal. At sakto, lahat ng tumatakbong orca nanakap ni X-Nova. Tapos tinunaw naman ni Sai, extending RRQ's lead to 2.4k gold lead. May heal pala. Ilayo natin. Tama. Diba? At maganda actually yung play ni X-Nova, not only the Wave of the Dragon, pero yung mini knock-up. Yung knock-up After the Shunko, Jeet Kune Do, nakita naman natin, ang ganda nung sequence. Ayan, nung sequence na ginawa din ng RQ. And bukod pa doon, ito yung pinaka-binabantayan natin, si Sai. Diba? Ang dami niya masisay later on with the top gold earner na nga lang din for this round. 3.1k to be precise. Ang lead ngayon ng RQ Kaito laban. At lumopo pa ng gusto, ingay. Epekto na pag nadodomina mo ang iyong lane, ang gold lane, lamang na lamang ngayon si Sai. At this point, kahit may sustain ang side ng Echo Proud, kayang-kayang i-burst down, tunawin ni Kari. Kahit si Palos yan, as long as hindi siya masiset up dito ng Echo Proud. And ngayon RRQ Kaito again, focusing on the lanes. Kasi alam nila, hindi nila strength yung yung team fight Hindi nila ipipilit masyado. Pick-offs or sides or segue And you're right about that. Even X-Nova, humahanap siya ng position that could enable him to get isolation plays. Or to isolate a member rather. But James right now will push through with the last Insanity. Hindi aabutan si Sai na ngayon running for their lives. At ganyan taunt. Si James medyo may iwan. Pero doon sa pinakalikod, si Palos, yung dinosaur ng pinupuruan, may isang makakain. Naka-ready yung hardcore if ever man. At ngayon, doon sa pinakalikod, si First nagwawala na naman yung Wild Wonders na taunt. Pero sa hinaba-haba na prosesyon ay wala pa rin namang matatanggal. Kung mapapansin mo sa clash na yun, lamang na lamang yung RRQ in terms of the damage na nabibigay nila. But again, the name of the game for Echo is sustain. Kaya mas gusto nilang nagka-clash tayo, limahan sa limahan, para mas sulit na sulit yung mga skills ng mga ng mga support namin. At the same time, yung mga Flask of the Oasis namin. And for RRQ, alam nila na they can't fight fire with fire. Hindi pwede 5-on-5, kaya mag-lord na lang tayo. And right now for RQ Kaito, that's the next best option. Kung hindi natin makukuha sa ganong klaseng play ang Echo Proud, let's just get most of the objectives. Na ngayon nga, 2 turtles and 1 lord sa scoreboard ng RQ Kaito, almost nearing the 5k gold lead. Pero for Echo Proud right now, talagang yung momentum hindi pa na naman talaga napupunta totally sa side nila. Looking at the gold difference as well, lahat ay nasa side ng RQ Kaito. Mamaya lamang kinakailangan ng RRQ Kaito. Para ma-secure itong game na to is ma-pick off nila si Yukizi. Medyo may kahirapan kasi single target nga itong si X-Nova with the show. And at the same time, parating na sa gitna itong Nathan ni Yukizi. So it's gonna be a hard-fought battle for RRQ if they want to finish this off.
But at the same time, sa kanila din naman yung Lord, pwede nila i-maximize yung value ng Lord nito by getting an inhibitor turret or at the very least, take out the outer turrets. At ngayon, naabante ang Lord. Although this is just a level 1 Lord, pero kita mo naman, grabe yung pag-maximize yan ng R2 Kaito. Outer and inner turrets, all destroyed. Na nga lang din instead, nakita natin yung mid lane nila, medyo nag-survive pa nga dito. Pero andyan na nga lang din yung mga Mystic Field, dalawang mahuhuli. Makakaligtas pa rin naman si James. Last Insanity pushing through the land. At ngayon, poponta si Sai with the Speedy Light Wheels, pero wala pa rin mamamatay. Munti ka na dun si James ha. Good effort. Last Insanity, nasulit niya. Although hindi sila nakuha ng kill. Si X-Nova kasi umaamba na eh. Yung Jet Kundo niya, naprindot na niya yung dalawa. Yung Grabe. pangatlo na lang. Rose Gold Meteor. Okay, damage pala. Sustain pala kayo. Sige, full on damage kami. Ayan pala, mga binabalak nyo. So right now, looking at the quick item check na nga lang din na mapapansin natin for R2 Kaito. Sige, kung hindi namin kayo mapapatay agaran, ngayon, let's call for backup, which is si Sai. Ngayon, sumasama na siya in terms of teamfight. Kaya nahihirapan yung Echo Proud. Kasi that is still a carry. Kahit sinong iharap mo dyan eh. Kahit si Palos man lalambot. Tsaka isa sa mga nakakatakot din for RRQ is actually si Mingguin. Nakita natin may lightning truncheon na siya. Scaling naman talaga ang savior. At ang kagandahan pa dito, mahirap siyang abutin eh. Parati yung nasa likod. At kung mapapansin mo, every single clash, yung first skill, second skill combo niya, parating kumokonect na sa dalawa, sa tatlo. So yung stun is evident for RRQ Kaito. So yun din yung kailangan nilang problemahin, hindi lang si Sai. Pati na rin si Mingguin, kailangan na nilang isolve. Yung problema ng iba, kailangan na nilang problemahin. Oo, Diba? At Oo. ngayon, 3 to 4 kill score. This is a low-scoring game kahit paano ingan kasi we're on the 12-minute mark na. Oo. And so far, even RQ Kaito, alam nilang hindi nila pwedeng i-full on commit. Lalo kanina, kaya rin hindi nila totally napatay si Palos kasi nakita nila may nakaabang na heart guard. Oo. And they wouldn't want to risk na ibitaw nila lahat kay Palos, siya kasasanib si Aizawa, tapos from the back, aatake si James in the last Insanity. Tapos may sequence pa ng entropy kay Yukizi. Oh wow, in-explain ko na yung play, no? Nagulat ako yun. Na-picture ko yung sinasabi mo. Na-force ko na yung balak ng Echo Proud. And even kung ako nga na-force ko Oy, yun, what oy, more oy. for RQ Kaito? At ito na nga lang din si James. Mapapatumbling back. Andiyan na nga lang din si Ferds sa sasalubong kay Aizawa na ngayon na-isolate niya, mapapa-flicker out, makakaligtas. Second round ng kanilang tapatan, but still hindi mapapatay ni Ferds. Pero yung Lord ay gustong patayin na nga lang din ng RQ Kaito. For RRQ, maganda na napapa-flicker out na nila itong si Aizawa. But for Echo naman, ang maganda, nagamit kasi yung Way of the Dragon kay James. Eh, ang pangit kasi, ang mahirap kasi doon, tuwing nasisipa mo, nababurstan mo, pero pag napop yung Freraga armor, immune na naman siya sa CC, so makakatakas lang Diba, din. nakalagay untargetable. Untargetable. Diba? Invisible. And speaking of invisible, nag-conceal ngayon si X-Nova. Si Palos sa kanila mahuli. Yung ang trajectory nga lang ng kanyang Wave of Dragon ay pampalayo. Necessarily, gusto lang naman talaga nilang palayuin na totally patayin dito si Palos. Lalo na't kanina nga nakita natin, sinisimulan nila yung Lord at mapipilitan silang i-reset ito. Habang nangyayaring lahat ng yan, merong Ferds pa rin na pumupuro sa may top lane. Kaya napipilitan niya Echo Proud na ma-1. Ang maganda dito, ang nagde-depensa para sa Echo, si Aizawa. Angela, na any given time, pwedeng sumama sa clash pagkakailanganin with the Heart Guard. So kahit pa paano, never silang maa-outnumber. Pero si Sai ang tapa ngayon. Gusto bigyan ng tanggalin ng Freraga armor dito si James. Just to make sure na walang pang last Insanity pag i-burst down na ng RRQ, yung Lord. Ito yung maganda for Echo Pro. Dahil nga Angela ito, necessarily, ang kailangan niya lang naman gawin is to go for the heart guard kapag late game, di ba? Oo. Hindi niya kailangan talaga totally lumabas. Kaso nga lang, nakikita natin for RQ Kaito, napipilitan din talaga silang dumepensa kasi nga, Ferds is eyeing an inhibitor turret. Gusto mag-push, gusto magtrabaho, shifting ang balak na naman ng RRQ Kaito. Dalawa na yung nakatarget doon sa may bandang top lane kung saan makikita natin sa ating minimap. It's really important pagdating sa map awareness na ngayon, dino-double man na dito. Double time for RQ Kaito. Kaya napilitan na nga lang sumama si James. And now that the info is there, wala si James dyan. Pwede nyong simulan ulit yung Lord or ibigyan. Pero conceal play, mabubuko ni James yung plano dito ng RQ Kaito. Yung chess match ng dalawang XP laner sa baba. Napakatagal talaga namang basadong-basado na lang isa't isa. Pero 10,000 HP for this Lord. Walang sipa dito. Oh! Si Nova, pero ito na nga lang din naabot sila. Medyo magkakaroon tayo Sai! extended teamfight pero mapapatay pa rin naman nila. Doon si Palos, pero
Nandito nga lang din yung pagsanib with the hard card onto UTC na tuloy-tuloy pa rin naman yung magbibigay ng damage. Makakasalubong na natin nila dito si Hertz na magkakaroon ng double kill kahit magsanib puwersa pa kayo. Grabe yung Wild One! Grabe yung Wild One doon. Although nakuha ng Echo yung Lord, RRQ got 3 kills. Mahihirapan dumipensa kayo ng Echo Proud. They can actually go for an inhibitor turret. Hindi ko lang alam kung napansin mo, pero nung time na binaburst down ni Sai si Palos, nakapagbili pa siya ng Sea Halberd. So sobrang crucial, kaya naman ang bilis niyang natunaw. Yung Grabe! Echo. Ito na nga lang din yung ultimate defense na gustong gawin ng Echo Pro, pero mukhang umaabate. Gusto na tapusin ng RQ Kaito ang game number 2! Isa lang ang ibig sabihin nito, Athena. Buhay pa rin ang win streak ng Kingdom Hindi kontra pa. back-to-back champs. Hindi pa totally nasasarado. And game 2 winner po natin is RQ Kaito. Kaya naman magkakaroon tayo ng game